Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay, sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, pinagpala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kagandahang loob nang tumugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, pagkalooban dinawa tayo ng Diyos ng lakas ng loob na tumugon sa kanyang paanyaya. Ipanalangin din natin sa pagdiriwang na ito ang kabataan na pag-asa ng bayan. Maging huwara nawa nila si Maria sa pagdadala sa kanilang puso ni Jesus sa lahat ng oras at lugar. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus.
sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angka ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulat buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kaniyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kamit tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming papurihan ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Sinabi hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdi ng iyong kalooban. Ayon ang nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdi ng iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan.
sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos. Maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya sa Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo na sa panahon ng pagdating ng panahon ng Panginoon. Ibig sabihin, ilang araw na lang talaga, Pasko na. Ilang araw na lang talaga, darating na o ipagdiriwang na natin ang pagdating ng ating Panginoon. Sa ating mga pagbasa ngayon, pinapaalalahanan tayo na unang-una, ang pagdating ng ating Panginoon ay ang katuparan ng pangako ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung propesiya tungkol sa Bethlehem na panggagalingan ng anak ng Diyos. At sa ating ebanghelyo, narinig naman natin na yung bata na ipinanganak sa Bethlehem o ipapanganak sa Bethlehem ay daladala ni Maria sa kanyang sinapupunan at dumalaw kay Elizabeth. Yun yung katuparan ng propesiya. Yun yung katuparan ng pangako ng Diyos na kanyang ipadadala ang kanyang anak. Na ang kanyang anak, ang kanyang buktong na anak, ay magiging tao para sa ating lahat. Pero kasabay ng katuparan ng pangako na ito ay yung halaga kung bakit naging tao ang salita ng Diyos.
At bakit nga ba naging tao ang anak ng Diyos? Sa pagdiriwang natin ng Pasko, hindi lang naman natin pinagdiriwang ang pagiging pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Dahil laging kakabit, laging kadugtong ng pagkakatawang tao ng Diyos sa kanyang pagkapanganak, ay ang katotohanan nung halaga, nung purpose kung bakit siya ipinanganak. At bakit ba ipinanganak ang ating Panginoon? Pinanganak ang ating Panginoon para mamatay. Ipinanganak ang ating Panginoon para mamatay. Hindi natin maiihiwalay ang Adbyento at Pasko sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga siya naging tao, kaya siya nagkatawang tao, ay para mamatay at para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Nang sa gayon, katulad niya rin, tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ito siguro yung dahilan kung bakit punong-puno ng kagalakan si Maria, si Elizabeth, at ang batang si San Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth. Dahil doon sa presensya ng Panginoon na nasa sinapupunan ni Maria. At ang dalawang babaeng ito ay nagkaroon ng kagalakan dahil alam nila na laging tapat ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Elizabeth sa bandang huli ng ating ebanghelyo, mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Yung ating unang pagbasa o yung ating ebanghelyo ay yung katuparan nung ipinasabi ng Panginoon sa ating unang pagbasa. At sa buhay ni Maria, mapalad siya dahil natupad yung sinabi ng Panginoon na siya yung magiging ina ng Diyos. At maging si Elizabeth ay naging mapalad din dahil sa kanyang kabaugan at kanyang katandaan, binagyan pa rin siya ng anak sa katauhan ni San Juan Bautista. At isang bagay ang sinasabi dito at pinapakita dito sa atin, laging tapat ang Panginoon. At kapag ang Panginoon ang nangako, makasisiguro tayo na tutuparin niya ito. At ang Panginoon, ang ating Diyos, ay mananatiling tapat pang magpakailanman. Kaya habang hinihintay natin ang Kapaskuhan na ilang araw na lang at darating na, hayaan nating ipaalala sa atin ang ating mga pagbasa na unang-una, ang Panginoon laging tapat sa kanyang pangako. At pangalawa, lagi nating tatandaan at lagi nating tutularan si Maria at Elizabeth na laging hinuhugot ang kanilang kagalakan mula sa pagmamahal, mula sa presensya ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth,
buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso at kalooban. Buong puso naming hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging ulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwaran naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumupuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo.
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magbabalik sa wakas para marmayang sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Iligtas mo ang iyong bayan. Ay tulong na nga ng hirap sa kulang at kaya't sama-sama tayong manalangin darating na ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sakipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Gabay ng mga Panginoon, iligtas mo ang iyong Panginoon, iligtas mo ang iyong Announcement. Ang pagdiriwang ng araw ng Pasko ay sa darating na Miyerkules sa gabi bago ang Pasko, December 24. Ang mga oras ng misa sa Bispiras ay ang mga sumusunod: alas 5, alas 6, at alas 7 ng gabi. At sa ganap na alas 8 ng gabi ay ang panunuluyan, isang kaugalian ng mga Pilipinong Kristiyano na nagtatanghal ng masalimuot na paglalakbay ni na San Jose at Birheng Maria upang maghanap ng matutuluyan na mapagsisilangan kay Yesu Kristo. At sa ikasyam na gabi ay ang pagmimisa sa hating gabi sa Pasko ng Pagsilang. At sa araw ng Pasko, Disyembre 25, ay ang schedule ng mga misa katulad ng sa linggo. Inaanyayahan po ang lahat sa ating mga pagdiriwang. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsisimba at pagdalaw sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.